Ang tanong ni kabayan, "Sir, may bibilhin kaming lupa. Ano po ba dapat yung mga dapat naming malaman sa pagbili ng lupa bago kami mag-proceed?" Well, ang dami po nating dapat isaalang-alang 'pag, bibili tayo ng lupa 'no. Sa akin, sa trabaho ko ngayon bilang isang land acquisition, supervisor, business development sa isang real estate developer, medyo iba po yung ginagawa naming due diligence. Kasi yung binibili naming mga lupa is, dine-develop namin into commercial, residential, memorial. So, sa case mo naman kabayan, I'm sure naman, assuming na ang bibilihin yung lupa ay para patayuan nyo lang ng bahay. So, nung dati, bago ako nagsimula sa real estate, nagsimula ako bilang isang ahente at doon ko natutunan yung mga basic ng real estate. Yung mga basic 101 lang ng real estate ang natutunan ko noon at yun po si-share ko sa iyo ngayon is ito po ay napakahalaga sa pagbili ng lupa bago bumili ng lupa. So, yun nga po ang tanong mo, ano po ang dapat malaman, ano? So, yung basic lang po tayo, na malinis po. Kailangan mo ma-confirm na ang titulo ng lupang binibili mo, assuming na may titulo yan, assuming okay yung titulo, kasi may iba't ibang uri ng titulo. Halimbawa, hindi yan PLOA, hindi yan timberland, o ano pa pang uri ng titulo, at yan ay belong sa AND, sa DNR. Ano yung AND? Yung alienable, indisposable. Ibig sabihin, pwedeng ibenta, pwedeng i-transfer ang titulo. Sabihin na natin na malinis, okay na titulo yan, naka-TCT, or OCT kung original certificate of title, TCT kung transfer certificate of title. Ang una mong gagawin kabayan is kukuha ka ng certified true copy of TCT. CTC of TCT, makukuha mo po ito sa Registry of Deeds kung saan nasasakupan nito yung property na bibilhin mo. Bakit? Anong purpose ng pagkuha mo ng CTC or certified copy ng title? Doon mo naman kabayan malalaman kung tama yung mga details na nakalagay doon, yung mga technical description, yung pangalan na nakalagay, kung yung seller ba, kay seller ba nakapangalan. And ang pinaka-importante doon, yung last page ng titulo, usually sa second page, third page, depende kung ilang page yung title. Usually kasi yung mga seller, ang pinapakita nila sa mga buyers na title is yung front page lang. Kasi minsan pinagtatakpan nila, hindi naman sa nilalahat ko, pero usually ganun po yung ginagawa ng iba. No? Ayaw nilang ipakita yung last page ng title kasi doon po nakatatak yung mga liens and encumbrances, yung mga annotations ng mga titulo. Ano po yung mga annotations? Ano yung sinasabi kong annotation? Yun naman po yung mga, may iba't ibang uri po ng annotation or encumbrance sa mga titulo. Halimbawa po ito ay naka-mortgage sa bangko. Nakatatak po doon, kabayan, ano? Naka-mortgage sa bangko. Halimbawa, may kaso, lease pendants. Halimbawa, may naghahabol, may adverse claim. Lahat po yun nakatatak sa last page sa likod ng titulo. Kaya napaka-importante kasi doon po nagmamatter kung magkakaproblema ka ba or hindi moving forward, ano, pag nagtapos na yung bentahan. So, ganun po ang gawin nyo. Kukuha lang po kayo ng certified true copy ng title doon sa Registry of Deeds. Mura lang po yun, mga 100 plus lang po per page para po ma-confirm nyo kung malinis talaga yung titulo. At kung nakapangalan sa seller at lahat pa po ng details, makikita nyo po doon. At kapag nakuha nyo na po yung titulo, kabayan, let's say wala siyang tatak, wala siyang annotation, wala siyang encumbrance, free from liens and encumbrances, yung title, malinis. Ang next nyo pong gagawin, kabayan, is basic due diligence lang ito, kabayan. Ang una nyo pong kukunin, hanapin sa seller, ay yung Certificate of Non-Delinquency o yung tax clearance. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, sinisecure nyo, gusto nyo lang mag-garantiya na bayad ng buwis yung real property o yung lupa na ibinibenta ni seller. Usually kasi yon sa bentahan, medyo isa yon sa mga hidden charges ng ano. Hindi, parang nababypass, hindi na iisip ng buyer. Alam niyo po kasi yung real property tax o yung amilyar na tinatawag natin, kapag po ito hindi bayad ng halimbawa 3 years or 5 years, at hinayaan lang ni seller o yung property owner na katiwangwang yung lupa niya o yung property niya, hindi niya binabayaran ng amilyar, mayroon pong karapatan ang gobyerno na i-open ito for public auction, no? So, yun po yung katotohanan na medyo ano din, kasi pag-aari mo na, sayo na yung lupa, pag hindi mo pala binayaran ng buwis, pwede palang bawiin ng gobyerno sa'yo kapag naging delinquent payer ka sa buwis. So, napakahalaga po na secure nyo, malaman nyo kung updated
yung bayad ng amilyar, ng buwis, ng property o ng lupa na na gusto nyong bilhin. So siguro yun lang po ang masishare ko na mga basic lang pero napaka-importante. And marami pa pong dapat na gawin sa due diligence. Pero yung iba po hindi na ganun ka-applicable doon sa pag mga ganitong case, gaya mo, nabibili ka ng lupa para patayuan mo ng bahay. Usually, yung mga minor due diligence yan, siyempre, alamin mo rin sa HOA, yung mga HOA dues niya, kung updated din, kung sa subdivision mo ito nabili, yung bakanting lote, kasi bakit mo kailangan malaman yun? May mga HOA na kapag hindi updated yung dues ng mga lot owner doon sa kanila, pag nagpapatayo ka ng building, baka maiipit yung pagta-transport ng mga materyales papunta sa property mo. Yung ganun, may mga HOA, Homeowners Association resolution na kailangan kang mag-comply. So kailangan, napakahalaga din na updated din yung bayad mo, yung monthly dues mo sa HOA na yon. Ano pa po yung mga minor na dapat mong malaman? Of course, maggawa ka din ng ocular, makita mo yung property kung tenanted, ano pong ibig sabihin, kung may mga illegal settlers, squatter na naka-occupy doon sa lupa. Siyempre, medyo hassle din sa'yo yun. Although mapapaalis mo din naman through the bark chairman ng barangay, pero para walang hassle, kailangan mong ma-ocular bago magkabentahan, bago kayo mag-execute ng deed of absolute sale. Sa amin naman, sa side naman ng company, kasi ako, nakapangalan ako sa corporate, sa SecCert, ako yung runner ng company na nakikipag-negotiate as a business development acquisition supervisor. Isa sa mga trabaho ko is nakikipag-negotiate sa mga joint venture partners, sa mga landowners. Ako nag-aayos ng gusot, nag-acquire ng mga right of way. Medyo iba po yung ginagawa namin due diligence. Diba, tinitingnan namin sa lahat, sa DENR, kung alienable on disposal, kung anong uri ng lupa yan. Kumukuha kami ng traceback, CTC of traceback. Inaalam namin yung punot dulo, kung paano na-chop-chop yung title kasi nagko-consolidate din kami. Binibili namin na hati-hati, kino-consolidate, sinusubdivide, bubuuin. So medyo iba po yung sa amin. Tinitingnan kung may mga tanim na coconut, pupunta kami sa Philippine Coconut Authority, sa Sugar Authority, para kumuha ng clearance kasi nga for development yung purpose ng pagbili namin ng lupa. So medyo mas advanced po yung ginagawa naming due diligence. So sa side natin, sa side mo kabayan, kasi for personal, lang patayo mo ng lupa, ganun lang po yung napaka-importante na dapat mong gawin po. Kumuha ka po ng certified true copy ng title at yung certificate of non-delinquency para masiguro mo na bayad lahat ng buwis o updated ang bayad ng buwis ng lupa na gusto mong bilhin. So ayun lang po. At sana may natutunan kayo. At sa susunod kong video, pag-usapan naman natin, share ko naman sa inyo yung sagot. Sasagutin ko yung sagot ng isang kabayan tungkol sa nabili niyang sa lupa daw na mamanahin nila na naka-CLOA or Certificate of Land Ownership Award. I-share ko sa inyo kung ano yung mga panuntunan ng CLOA based sa aking actual experience, based sa natutunan ko sa ground. Kasi madalas din kaming makipag-communicate sa Department of Agrarian Reform na silang namamahala naman sa mga CLOA titles, sa mga CLOA-issued properties. So yun lang po at sana may tutunan kayo. Sa mga hindi pa naka-follow and subscribe, mag-subscribe lang po para updated tayo sa mga susunod nating video. Yun lang po at magandang gabi.